Hello guys, good morning. Sorry, good afternoon. So today no is Friday. So March 6, uh, 2025. Okay. Guys, ito yung katulad ng sinabi ko kanina sa inyo na ito, we are here at Yokohama and we just boarded around 10 o'clock. So 10 a.m. Then guys, ito nga yung sinabi ko sa inyo, dito ako ngayon sa barko na to. At yung mga crew namin currently na talagang busy sa ngayon at uma-attend sila ng mga tinatawag na mga inspection with authorities. So guys, at kung mapapansin nyo guys, yung sinabi ko sa inyo kanina, hindi ganun kadali ang pagtatrabaho sa barko. Actually, mapapansin lang natin na sila ay naka-coverall at mapapansin nyo na sadya talagang yung oras, no, minuto na mga sandali na ini-stay nila talaga rito guys, ang daming trabaho na kung saan na dapat nilang ibigay yung best nila, no? Siyempre, actually, ang pananakay naman ng barko guys, hindi naman sinasabi na sakay ka ng sakay. Siyempre, tinitignan niya yung performance din ng isang tao. Okay? Ngayon, kung yung performance guys ng isang tao ay ikaw ay maayos, napakadali lang na mabigyan ka ng next special assignment, no? So, ayan yung tinatawag na base rin yan sa performance mo. Kaya, ang pananakay ng barko, sinaalang-alang yung performance. At the same time, yung sinasabi ko sa inyo, yung health ng isang tao. Siyempre, kapag tayo ay medyo marami ng sakit-sakit o marami na nararamdaman o mga pending guys, so may mga bagay na maaring hindi na tayo i-rehire ng company. So hindi lang naman yung guys na sinasabi ko about sa medical, of course doon sa tinatawag na performance na kung saan yung ginagawa natin, no? O yung tinatawag na trabaho natin sa barko. Kasi nga, sabi nga nila, kung mahal mo yung company mo guys, bibigay mo yung best mo. Gusto mo manatili o tumagal sa company mo, ibibigay mo yung best mo. Okay? Hanggang dumating sa punto na ikaw ay na-promote, no? Kapag na-promote ka guys, ang magbe-benefits naman niya, number one yun yung family mo at nakakatulong ka sa company. Yung mga pangangailangan ng company na especially sa mga senior officers, ikaw yung isang nagbibigay magandang ambag sa operation. Okay? Kaya guys, ang ano ko lang, especially sa mga asawa, kapatid, no? O pamilya ng ating mga marino, bigyan lagi natin sila ng moral support while on board. Kasi nga, malayo sila guys, malayo. So meaning, kailangan din nila na makatanggap sa atin ng tinatawag na suporta. Kasi may mga ilan guys, dito sa barko, hindi naman lahat okay yung tinatawag na samahan. May mga bagay na complete doon yung samahan, no? So may mga iilan sa ating mga seafarers o marino na minsan yung pamilya doon sila nagbibigay o sinishare nila yung mga problema sa barko. Bilang naman pamilya na tumatanggap tayo ng mga hinaing o tinatawag na problema ng ating mga asawa, no? O kapatid, anak, while working on board, bigyan natin sila guys ng tinatawag na moral support. Kasi malayo sila eh. Lagi lang natin sabihin sa kanila na kaya mo yan, kaya ka na andyan is may purpose yung taas na ibigay, no? Ibigay mo yung best mo. So yun yung guys. Kaya eto,
advice ko lang talaga na bilang tayo, ibigay natin yung best natin at yung suporta sa mga marino na nagtatrabaho on board. So guys, hindi lang madali, no? Hindi lang madali magtrabaho on board. Kinakailangan din natin yung ibibigay natin yung best natin kung paano natin pakisamahan yung mga kasama natin dito. Okay? Kasi nga, napakahirap kapag ang barko ay magulo, maraming conflict, at hindi kayo magkasundo. Isang araw lang guys, ang hirap bunuin o punan yung isang araw na pag-i-stay. Ayun lang yun kasimple. Kaya sabi ko nga, kapag maganda ang samahan on board, hindi mo siya namamalayan na patapos na pala yung kontrata mo. At yung dumarating sa punto guys na kapag intact yung samahan sa barko, andyan na yung bababa ka na, dala-dala mo yung bagahe mo, nakikita ka ng mga kasamahan mo sa gangway, halos maluwa-luwa sila sa'yo. At ikaw rin guys, para ka rin naluluha kasi nga parang nalulungkot ka kasi nga sa ganda ng samahan ninyo, talagang parang hahanap-hanapin mo yon, no? Pero kapag ang samahan guys ay talagang toxic, so meaning to say, magulo, hindi nagkakaunawaan, guys, yung mga ibang marino, lagi ang tanong, andyan na ba yung agent? Ang tagal naman ng agent na tayo ay sunduin para makaalis na tayo rito. May mga ganun Kaya, ayun nga, ang pagbabarko ay hindi simpleng bagay. Hindi madaling bagay na ikaw ay sumakay, masaya ka, hindi. Maraming time of adjustment na ginagawa, lalo na yung tinatawag na pakikisama sa mga kasamahan natin sa barko. Kasi may mga iilan talaga guys sa atin na minsan may isang direction lang talaga sila, kinakalam flexible ka talaga Hindi naman lahat ng mga kasama mo ay laging nagugustuhan yung attitude na ipinapakita mo, no? May mga ilan guys na talagang sadyang, may mga ilan na gusto ka, may mga ilan naman na nayayamot sa ginagawa mo o dala siguro ng tinatawag na kung sabihin nila baka medyo na-insecure, no? Baka ikaw ay nagpapamalas ng pambihirang galing na nalalagpasan mo yung kagalingan niya. May mga ganon. Kaya nga, ayun lang talaga masabi ko sa inyo guys, talagang hindi ganon kabilis o kadali magtrabaho sa barko, malayo ka sa pamilya. Kumbaga, dala mo sarili mo, ang puhunan mo ay pakikisama. Kasi ang pagtatrabaho guys, na pag-aaralan yan. So meaning, kahit na anong hirap na ginagawa mo guys, kaya mong pag-aralan. Pero, bigyan mo ng pansin o pagtuunan mo kung paanong makipagkapwa, no? Paano makisama sa barko. Kasi ayan yung number 1 na magbibigay sa iyo ng peace of mind. So meaning, kapag maganda sama sa barko guys, ang sarap matulog, ang sarap gumising, ang sarap kumain, kasama mo yung mga kasama mo sa barko, nagkukwentuhan kayo, nagkakaroon kayo ng palitan ng kuro-kuro o mga ideas, no? Kumbaga, mapapansin mo na lang na ilang ikot lang, ilang biyahe lang, tapos na yung kontrata mo. Kung pwede pang i-extend mo, gagawin mo yan So, kumbaga, napakasarap na mag-stay on board kapag intact yung samahan. Okay? Ngayon guys, gusto ko naman din paratingin sa mga mahal natin sa buhay, especially sa mga may mga asawa na, no? Na mga asawa na kung saan ay talaga nakapokus sa pamilya, sa anak, no? Sana bigyan din natin ng pansin ang mga husband natin o yung anak, kapatid na nagtatrabaho sa barko. Kapag sila ay nakabakasyon, bigyan natin sila ng importansya. Ngayon, sabi nga nila, hindi lang doon sa barko na
nagpapadala tayo ng chat, I miss you, so I love you, ganun. Hindi. Kahit sila'y bumaba, ipadama natin kung gaano sila kahalaga. Alagaan natin yung health nila, katulad ng lagi kong sinasabi guys, na kahit anong galing nila sa trabaho, kapag yung health nila ay sumusuko na, wala na, isa na yon. Kaya nga, natutuwa rin kami talaga, no? Marami rin sa ating guys na mga asawa ng marino, kapatid, no? Mga magulang, na talagang kung paano i-care nila yung marino natin, no? Na hindi lang on board kundi pag nakabakasyon. Okay? Kaya nga, lagi natin tandaan, ang katuwang ninyo, guys, especially sa marino, ang katuwang ninyo ay yung pamilya. Siyempre, may mga time na tayo ay pumupunta o dumarating sa bagay na nare-reach na natin yung edad, no? Ibig sabihin yan, tumatanda tayo, nadadagdagan yung edad. So, sa pagdagdag ng edad natin, guys, hindi naman pwede sabihin yung katawan natin ay ganun pa rin. Dumarating guys, yung katawan natin ay talagang medyo nag-iiba na, no? Hindi na katulad dati, powerful ka. O dumarating yung bagay na nagme-medical ka, nagkakaroon ka na ng pending. Dati ay one click, kaya mong gawin ng pag nag-medical ka, yung result the following day, ito ay maging maayos na. Pero ngayon guys, kapag medyo nagkakaroon na tayo ng edad, andyan na yung tinatawag natin na marami nang lumalabas, tumataas yung cholesterol natin, may mga fatty liver na tinatawag, na meron tayong gallstone. So marami na kasi nga sa kinakain natin guys. Kaya dun lang sa mga pamilya, alagaan natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga marino, kahit while on vacation sila. So bigyan natin ang tamang direksyon, yung kung anong dapat kainin nila, kung anong bawal, wag natin ibigay, no? Kasi ngayon guys, ang ginagawa namin ngayon, after 1 month vacation ng marino namin, sila ay mag-a-undergo na ng medical. So meaning to say, dapat condition sila. Okay? Kasi minsan sa pamilya o sa mga asawa, no? O kapatid, anak, kung saan man nakatira yung marino, may time talaga dyan, eat all you can talaga sa bahay. Kung ano yung dapat iluto, kainin mo yan. Eh paano kung halimbawa, hindi siya pwede sa oily food? Biglang inaarya natin, puro oily food, then dumating yung punto na tinawagan na siya ng company o tinawagan namin sila na para mag-undergo ng medical. So definitely yan guys, lalabas yung mga pending nila, no? Lalabas yan. Kaya sa 1 month vacation nila, pagbaba nila, no? Ito ay magpapahinga sila ng 1 month, then next month ulit, pag natapos na yung 1 month, ino-oblige na namin sila para mag-take ng medical. Okay? So ano bang reason yan? Kasi ito yung bagay na inihanda namin sila sa susunod na barko nila, no? Especially may mga tinatawag na requirements o yung mga Panama license na pwedeng i-renew, okay? Na kailangan ng medical, o tinatawag na Japanese license na kailangan din ng medical. So naando na, naka-ready na, hindi na tayo naggagahol pa ng oras o nagtatakbo-takbuhan. Kaya guys, doon sa mga nakakapanood ng short vlog na to, gusto ko lang ipaalam sa inyo na prepared lang tayo sa sarili natin, no? Lagi lang natin tandaan, no? Iko-connect ko lang. So, health is wealth. Okay? Kaya, ayun lang, suggest ko lang sa inyo, lagi nyong dapat i-kondisyon yung sarili natin, yung health natin, para dumating na yung time na tayo ipamimedical ng company, medyo maganda yung magiging result ng ating medical. So, yun lang kasimple yung guys. Kasi nga, alam namin sa aming mga marino na maraming pabalik-balik sa medical. Marami.
andyan na yung time na pupunta ka pa sa tinatawag na magsa-second opinion ka, i-evaluate mo pa to kung ano ba to, bibigyan ka ba ng clearance. Napakahirap sa part ng ating mga marino. So unlike doon pa lang na alam mo na na medyo tumataas na yung cholesterol mo, medyo yung BMI mo ay tumataas na rin, bumibigat ka na, so alam mo na yung bagay na dapat mong iwasan. Kasi sa pananakay ng barko, medical ang number one na nire-required natin na ikaw ay pwedeng pasakayin. Kumbaga, medically fit ka. Okay? Kaya guys, lagi mo lang tandaan, no? Kung talagang mahal na mahal natin ang pamilya natin, mahal natin ang trabaho natin, guys, mahalin mo rin yung trabaho mo. Mahalin mo rin yung health mo, guys. Ayun lang masasabi ko. Kasi dito ka lang, o dito lang tayo kumukuha ng pinakapuhunan kung saan pwede nating mapag-aral yung mga anak natin o makabili tayo ng konting asset na nanggagaling dito sa pinagtatrabahuan natin, guys. Ngayon, darating naman ang panahon, no? Hindi naman lahat talaga ay nagbabarko. So makakapag-isip tayo, guys, na gusto mong kapiling mo yung mga mahal mo sa buhay o pamilya mo. Andyan na yung guys na nakapag-isip ka na kung paano ka magtayo ng sariling business. Siyempre, guys, pag magbi-business ka, puhunan yun, puhunan. Saan mo ba kukunin ang puhunan? Sa pananakay. Pananakayan, guys. Hindi naman lahat ng bagay na kinikita natin, guys, dapat alam natin kung paano i-handle, no? How to manage your money, how to manage your salary. Ayun lagi yung sinasabi natin eh. Kahit na ano, o regardless sa sweldo na tinatanggap mo on board o ng pamilya mo, kapag hindi ka marunong magmahal o magpahalaga, guys, sa pinagkakakitaan mo, guys, ay grabe. Maniwala ka, saglit lang yung pera, guys. Mamumulat ka na lang o magugulantang ka na lang, guys, na bakit naubos na, walang natira. Ayun yun. Yung nagkaroon ka ng na-miss mo yung manage doon sa mga tinatanggap mo o kinikita mo, no? Kaya nga, guys, ang hirap magtrabaho sa barko. Huwag natin isipin na overseas, ang sarap ng buhay, hindi. Guys, kung makikita lang natin, o dun sa mga hindi marino, ha? Kasi sa marino, actually, alam na nila yung buhay marino eh. Doon na lang sa mga pamilya natin na mismong umaasa doon sa tinatrabaho natin, no? So, kung makikita nyo lang kung gaano talagang hinaharap nila yung trabaho on board, makikita nyo, maawa din kayo. Andyan na yung mga coverall nila, may mga ilan, may mga grasa, may mga ilan, nakikita mo talagang babad sa initan kung ano yung gagawin nila kasi kinakailangan nila ma-rectify. Kaya nga, guys, sabi ko nga eh, sa mga hindi marino, ha, yung mga asawa, pamangkin, kapatid, na pagpahalagahan natin, no? Pagpahalagahan natin yung, guys. Kasi nga, ayun yung isa na dapat nating gawin. Okay? So, anyway, guys, at sana nakapagbigay sa inyo ng magandang aral yung binibigay ko sa ngayon. At we are very proud na kami ay nakapag-onboard dito sa Fiscus Leader, no? Dito sa Yokohama Terminal 1. So, ayan. Kaya nga, guys, at walang sawa rin ako nagpapasalamat doon sa mga sumusubaybay sa atin ng short vlog na alam ko na kayo ay busy pero binibigyan nyo ng pansin yung pagbibigay ko sa inyo ng short vlog. Okay? So guys, siguro right after netong vlog, magkakaroon kami ng tinatawag na short meeting with the crew just to explain what is the policy about the female crew. Of course, hindi lang naman yan yung mga tinatawag na ano ba yung tinatawag na
plan ng company doon sa mga crew, no? Especially for those crew who are qualified to be promoted on next higher rank. So yun yun. So mamaya guys, samahan nyo ako at ipagdasal nyo na may paliwanag ko ng bahagya, no? Bahagya na maintindihan ng aming crew, no? Kung paano ba namin sila i-care, mahalin, no? Ayun yung ano namin. Kaya guys, huwag kayong bibitiw, no? Sa sinasabi ko, etong short vlog na to ay makakapagbigay sa inyo ng magandang aral. Okay? So guys, maraming salamat muli sa pakikinig, sa panonood, no? So before I end this short vlog, gusto kong i-shout out muna, pre, paring Binjola, pre, dito ako pre. So unexpected at binigyan ako ng chance to visit MB Pisces Leader at Yokohama. Pre, maraming salamat. At isa kang imahe na napakaganda o isa kang salamin na napakagandang tularan, no, ng mga iilan sa atin. So anyway, shout out din ako sa ano diyan sa Team Dalisay, no? Kamusta kayo dyan? At saka sa Pasay, sa Rosewood. So, thank you very much at see you on next vlog. Bye.